Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, sa veranda ako ngayon ha. Sa labas ako ng kwarto, labas ng kwarto ko yan. Ito yung aking view. Yan. Green na green, diba? Fresh air. So, summer na nga ngayon dito sa Japan mga kakwento, no? So, talagang ang summer dito parang sa Pinas din po ha. Hindi ho yung summer na parang bagyo lang ang klima. Ang summer dito pagka summer talaga nagte-36, 37, yan. Init niya. Hindi ho gaano nagkakalayo sa klima sa summer ng Pilipinas sa atin. So ngayon dito muna gagawa ng content. Ang ganda kasi na yan. Yeah. So meron tayong sasagutin na tanong ng isang followers natin. So first time kong sasagutin ito sa lahat ng naging vlogs ko. First time ko itong mabibigyan ng isang komento. So sa tanong Sir Pinoy Kadi. So ang tanong niya, si Sir Pinoy Kadi ay nasa Dubai, bilang isang yung parang nagtatrabaho ito sa isang golf area, yung mga nag-a-assist siguro, nag-a-assist sa mga golf player, mga ganyan. Ang tanong niya ay, so direct head siya, so kumbaga nag-cross country siya mula Dubai papunta dito sa Japan. Ang tanong niya, paano nga daw ba yun, wala siyang kaalam-alam ng Nihongo, kasi sa Dubai nga naman mga kwento, wala talagang walang school, walang paaralan ng school, o walang nagtuturo ng mga Japanese language doon, kasi hindi naman doon yung mga agency ng mga ng Pilipinas na papunta rito. Walang agency ang Pilipinas na nag-hire mga trainee doon na papunta rito. So bali ang nangyayari sa kanya ay cross country, at sigurado kung ano yung trabaho niya sa Japan, yun din ang trabaho niya rito. Yun ang pinakatalong dito, kung paano yung, kung wala nga naman siyang idea ni siyang letra, wala daw siyang alam. Ito sagot ko dyan. Huwag ko kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala kung saan bansa kayo galing na at magpupunta ng Japan, mag-cross country kayo siya, papunta dito sa Japan na magtatrabaho. Ang mga HR po kasi rito ay halimbawa dumating na kayo airport, susundin na kayo ng mga staff office nyo mga staff nyo sa office, then iharid kayo sa mga kanya-kanya yung tutuluyan na bahay, and then set din kayo kung saan school kayo mag-aaral. Oo, tama po kayo. Kasi dito po sa Japan, bago kayo magtrabaho sa inyong mga pupuntahang company, ay mag-aaral muna tayo sa loob ng 1 buwan. Ngayon, doon naman po sa school, panigurado, tatanungin naman po kayo kung ano ang natapos nyo pag-aaral ng Japanese language. Kung wala pa kayong kaalam-alam at zero knowledge po kayo, sasabihin nyo lang po sa school o sa magiging teacher nyo na wala pa po kayong as in kaalam-alam sa pag-aaral o sa mga salita o sa pagsusulat ng Japanese letter o Japanese words. Ngayon, ihahanay kayo kung saan kayong section na nararapat, at ihahanay kayo kung anong level o anong kumbaga level 1, level 2, ganun kasi doon kayo mag-uumpisa mag-aral, magsulat para kayo magiging elementary school dito. Kaya wag ko kayo mag-alala na wala kayong kaalam-alam sa pag-Nihongo, ay mag-aaral po kayo dito. Kaya wag ko kayong kabahan, kasi tuturuan po talaga kayo mag-aaral bago. Yun talagang rules ng government ng Japan 1 month na pag-aaral dito. Hindi lang yun, habang nag-aaral kayo mga kwento, sa panigurado meron din ibibigay yung company nyo sa inyo na allowance nyo. Ang alam ko ngayon ay 8 lapad pa rin at 5,000. Sa Philippine money ay 20,000 ang ibibigay na allowance sa inyo habang nag-aaral kayo. So yun po ang pwede kong maisagot. Kaya yung mga nagtatanong kung kagaya nga na yan, cross country mula sa Dubai, walang kaalam-alam sa Nihongo, ang kinakatakot niya, wala siyang kaalam-alam nga paano baka daw tanongin nga siya, di ba? Kaya ang sagot ko naman dyan, pagdating sa pag-aaral dito mga kwento, mag-kong kayo, mag-aaral kayo para kayong elementary. Yun po ang pwede kong isagot dyan. Kaya huwag kayo mag-alala, sagot po pa rin ng company nyo yan, ha? Kaya kay Sir Pinoy Kadi, so good luck sa'yo. Ang galing naman ni Sir Pinoy Kadi, no? Nag-cross country mula sa Dubai, so pwede po pala yung magmumula ka ng Dubai ay mag-apply ka, direct hire po siya. Pwede po pala yun. Ngayon ko lang din nalaman na pwede palang mag-direct hire mula Dubai papunta dito sa Japan. Ngayon nga, ang alam ko din, shoulder po talaga ng mga Japanese employer yan, yung pag-aaral dito sa Japan, ha? So yun po ang kay Sir Pinoy Kadi. So good luck po sir, at salamat at congrats po, salamat po sa pag-comment at paano yung mga
subscriber natin na sa ibang bansa din na gusto mag-apply o mag cross country papunta dito sa Japan, magkaka-idea sila. Salamat sir. Galing naman kay Sir Kobe, ano daw ba yung sign na ikaw ay nagustuhan o masiselect na ng Japanese employer? So magbigay naman tayo ng sign kung paano ikaw ay parang naselect ka o gustuhan ka o parang napili ka ng Japanese employer. Ito mga kwento sa akin noon, i-share ko lang din sa akin. Yung sa akin na kung paano akong kutob ko o yung sa madaling salita, yung kutob ko na napili ako ng Japanese employer. Kasi ito yun nung time ko sa akin, nung time ko mga kwento so marami po silang tinanong, pero yung isang bagay na tinanong sa akin, yun ang hindi ko makakalimutan at alam kong yun ang yun ang alam kong dahilan ko para ako ay napili na. So pinakatanong sa akin noon, hindi ko nakalimutan na yung kung willing ba akong mapalayo na sa aking pamilya ng 1 taon, 3 taon at 5 taon. Yun ang tanong sa akin. Sabi, ayun ang pakiramdam ko na ako ay feeling ko na select na ako. Sabi sa akin willing ka bang kung halimbawa pipiliin ka na namin o next month o aalis ka na, willing ka ba na iwanan na yung 2 anak mo, yung pamilya mo sa loob ng 1 taon, 3 taon hanggang 5 taon, kaya mo mahiwalay sa kanila? Yun ang hindi ko makakalimutan tinanong sa akin na kasi maganda experience natin. So ramdam ko na noon na para talagang makakapasa ako, mapipili na ako ng Japanese employer. Yun ang malakas kong kutob na na-select na ako. Kung halimbawa tinanong kayo ng ganun, halimbawa willing ka na, willing ka ba na ganyan next month aalis ka na, para pagka ganun ang tinanong sa inyo mga kwento ay malaki na chance nyo na kayo ay mapipili na. And then pangalawa yung okay lang ba yung sahod mo ay ganito? Yun din ang isa sa tinanong sa akin. Okay lang ba yung sahod mo ay ganito? O sa loob na 1 buwan ganito ang sasahodin mo? Yung mga ganong malalalim na hindi na angkop sa related na naging trabaho mo. Hindi na siya yung kumbaga aangkop sa work experience na tinatanong. Ang tinatanong na yung personal, kumbaga para sa akin personal na yun kasi about sa sahod na yun sa pag-iwan sa pamilya. Yun ang napapansin ko parang na-select na ako. So yun po mga kwento, halimbawa pag kayo tinanong na ganoon ay malaki na chance talagang napipiliin kayo ng mga Japanese employer. Kaya pagka ganoon ang tinanong sa inyo, galingin nyo sa pagsagot. Yun po ang pwede kong may share na siguro masasabi kong kutob na malaki chance o na pili na ng Japanese employer. So yun. So nakapagbigay na naman tayo ng another idea sa mga nag-a-apply dito sa Japan. Pasensya na sa mga nagiging sagot ko kasi hindi naman ako totally expert sa ganito. Nagbibigay lang ako ng idea para mas lalo kayong maliwanagan, mas lalo kayong magkaroon ng idea sa pagsagot, sa pag-a-apply. Yun lang naman ang naging kwan ng channel na to Gusto ko lang din maibigay may balik yung ginawa sa akin noon. Yun lang naman ang gusto ko So salamat hanggang sa muli at good luck sa lahat na nag-a-apply dito sa Japan. Yun na lang panalangin ko lahat. Sana lahat tayo maselect ng mga Japanese employer at mapagbigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito at mabago ang buhay. Salamat hanggang sa muli.